Nilagdaang kasunduan ng PCG at ng Office for Transportation Security. Ating tatalakayin kasama si Commodore Algier Ricafrente, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Ricafrente, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ano po ang responsibilities ng Philippine Coast Guard sa international ship and port facility security? Sa atin naman po ay tutulungan natin yung OTAs para ma-ensure yung compliance, security compliance ng mga barko na dumadaong dito sa atin. At kasama na rin po dito yung ensure natin yung security ng mga security personnel to comply with the requirements din, na hindi rin sila basta lang maitalaga na bilang isa sa mga security guard sa mga port facility. Kasama din dito yung pag-verify natin doon sa mga recognized organization na nagkakandak ng mga training sa mga port security training at sa mga personnel nga kasama yung mga security na tama yung kanilang mga proseso na ginagawa at training na binibigay, at including na rin yung ensure yung mga security guards na meron silang kaukulang training na natanggap bago sila ma-deploy doon sa mga ports and port facility. Paano naman po yung magiging collaboration ng PCG at ng OTS in terms of incident reporting and investigations? Kasama po yun na kung meron mga insidente po ay binibigay natin yung information sa OTS para makita nila kung ito ba ay safety or security related, at kung nakita natin yung insidente ay makapag-collaborate po tayo doon sa pagkakandak ng investigation at maging din sa pagresponde ng mga insidente. Ano naman po yung significance ng kasunduang ito pagdating sa maritime security ng Pilipinas? Ito po, sa nabanggit ko po bilang bahagi nung SOLAS Convention ay mapaigting natin yung security na mga dumadating na mga barko sa atin, particularly yung mga international vessel, na aside from the measures being undertaken by our Ports Authority ay nandyan din tayo na mag-ensure ng security na pag sila ay dumaong ay sigurado tayo na walang threat ito sa ating pantalan, at maging yung ating pantalan din ay dahil kailangan din naman nating i-ensure yung safety ng mga barkong dumadaong sa atin para tuloy-tuloy po ang kanilang pag-undertake ng port of call. So ito yung napaka-importante na yung collaboration natin ng mga ahensya na kailangan magpatupad ng security ng port facility at ng mga barko. Ano-ano po in particular yung mga challenges sa maritime security ang tinututukan or tututukan po ng kasunduang ito? Kasama po dito yung mga transnational crime. Yung challenges naman natin na nakikita ay dahil alam natin na yung ating OTS ngayon ay sa laki din ng kanilang responsibilidad ay kulang din sila sa mga tauhan. Kaya laking opportunity for the Philippine Coast Guard to assist them. Dahil nga kasama nga sa binabantayan natin yung mga ports, dahil may mga tao tayo sa mga ports, yung gaps na yon, doon kami papasok na makipagtulungan sa kanila. Base sa Memorandum of Agreement na nilagdaan, ano-ano po yung mga specific trainings at capacity building initiatives ang nakasaad dito? Isa sa mga nakalatag na mga trainings na maaari natin gawin is yung Maritime Security Training Course. Kasama na rin dito yung Port Facility Security Officers Course, saka yung Investigation and Assessors Course. Sa ibang usapin naman po, ano naman po ang statement ng PCG tungkol sa mga kumakalat na bidding issue na nagdidiin sa mga PCG senior officers? Atin po itong pinabulaanan dahil yun naman pong proseso ng bidding na isinagawa natin, particularly dito sa pagbili ng 9mm pistols ay transparent naman, at yung kanilang aligasyon na overprice yung bid price nung nanalo ay ma-assure po natin na in fact
the bid price nung kumpanya na nanalo is lower than the proposed budget. Kung kaya ito ay nakikita natin na advantageous sa ating government kasi nagkaroon tayo ng savings dito dahil nga mas mababa yung bid price nung winning bidder than doon sa budget na inallocate natin. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan mula sa inyo sa Philippine Coast Guard. This will be related doon sa ating upcoming na undas dahil nga napapalapit na siya ay inaanyayahan or ini-encourage natin yung ating mga kababayan na yung mga gustong umuwi ay planuhin nilang maigi yung kanilang pagbabiyahe para hindi sila mahirapan dahil nga nakikita natin yung influx ng mga passenger. So subaybayan nila yung mga anunsyo ng Philippine Coast Guard at ng iba pang mga ahensya ng government at maging yung kanilang mga dalahin ay para ma-ensure natin na smooth ay wag na rin silang magdala ng mga pinagbabawal or kailangan na dumaan pa sa matinding inspection sa ating mga pantalan. Maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Algier Ricafrente, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.